Si Sir Joven Gayo nakahantabang yan sa Ibayong Dagat. Sabi niya, pasensya ka na, hindi ko alam, hindi ka pala kumakain ng karne. Tinabi ko yung barbecue sa plato mo. Okay lang sir, ano ka ba? Sir Joven Teresa Gayo of USFA, maligayang bargaining po. Maraming salamat. Yung mga nagtatanong po sa akin mga kaibigan, kung sino daw ba ang mga naka-line up na i-interview na kakapanayamin natin the coming days, hindi pa ako sure sa magaganap. Ang latest po is we will have Senator Alan Cayetano tomorrow evening. What I do not know is that live ba yan or phone patch, but sure na yata na makakapanayam natin siya. At magtatanong tayo ng forever. Yeah. I remember mga kaibigan kasi Senator Cayetano, nagkakausap ko niya sa from time to time sa cellphone. He was inviting me na mag double date. Di ba ako nakaipon eh. Oo nga. We met before. I remember calling him. Tinawagan ko siya mga kaibigan nung inis na inis ako. Ito yung fun run eh. Diba? Nainis kasi ako dati mga kaibigan. Every weekend may fun run sa Kamaynilaan. And every after fun runs, ang dumi ng Maynila. Diba? Yung tipong weekends na dapat masaya ko yung lalabas ng pamilya mo, traffic ka kasi may fun run. Na walang, diba? Nung time na yun, nung nag-uumpisa pa rin trend ng fun run sa atin. Ngayon medyo organized na, alam na natin. No? Alam na ng Maynila na pag Sunday, yung first half of the day, may tumatakbo. Diba? Usually. It's an industry already. Maligayang bati po mga kaibigan sa mga nilalang nakapiling po natin tonight sa Ibayong Dagat. Hello po sa inyo. Hello ulit sa mga dalagang delayed. Para nabati ko kayo. At binabati ko yung mga nilalang mga kaibigan na nawalan na ng kaibigan. Bakit? Nag-aaway-aaway sila kung sino ang kanilang iboboto sa eleksyon. Uy, mga siraulan nyo kailangan mag-aaway-aaway. Di ba? Learn to respect, di ba? Yung opinion, di ba? Ng ibang tao. Sa social media, ganyan. Nag-aaway na lahat. Di ba? Nag-aaway na lahat ng kakabad trip na. Di ba? I did the monologue last night. Ulitin ko lang mga kaibigan, ano? And ito po ay ito ay para sa mga nilalang mga kaibigan na ano na ito ay para sa mga nilalang mga kaibigan na mga bahagi ng ating anong tawag nito? Ng mga opisyal ng pamahalaan natin mga kaibigan na nakaluklok sa pwesto. Uulitin ko lang, hindi magandang pakinggan, iba na ipupusta nyo yung posisyon ninyo just because you're trying to prove a point. Sabi ko kagabi to. Pag mali ako magre-resign ako sa posisyon ko, hindi maganda eh. Kasi niluklok ka namin, nagtrabaho ka. Kung iposta yan, tama ba? Niluklok ka namin, naniwala kami magkatrabaho ka para sa amin. Magre-resign ka lang. Ang gulo, makapag-love life na nga lang. Hello? Hello? Hi! Hello po. Hi, what's your name? Isha. Asia? Isha po. Ay, Isha. Isha, dalawa. Isha, lang taong ka na? 20 po. 20 years old. From? From Rizal. From Rizal. Anong ginagawa sa buhay? Nag-work po. Nag-work. Anong work mo? As call center agent. Call center agent. Sige, may asawa na? Hindi po kasal. I live in. Opo. May anak na? Opo. Ilan na? Isa lang po. Isa lang. Malay ko ba? Ano ang paglilingkod ko sa'yo? Papalaksos po. Gusto ko lang mag-sorry. Mag-sorry kanino? Sa inyo po. Bakit? Kasi last year po, tumawag na rin po ako sa inyo. Oh. From, pang third time na to. Okay. Last year po, may tinanong po kayo sa akin and then, sinabi ko, hindi po. Hindi ko din maalala ito eh. Oo nga po, sorry po. Hindi mo kita pinsan para maalala ko yun. Oo nga po. Kamusta ka na ngayon? Ito
Pero okay naman po. Ano hihingi mo sa akin ng sorry? Hindi kasi last year po, tinanong niyo ako kung sa boyfriend ko may nangyari na sa amin. Oh, And then, nagsinungaling po ako kasi sinabi ko po, wala po. hindi mo ako naniwala sa'yo last year eh. Yun lang po. Kasi that time, buntis po ako. Okay. Pero, bali, secret lang po kasi nagbuntis ako. Ha? Secret lang. Hanggang ngayon secret pa rin? Hindi po. Nalaman na nila nung nakita na ako dun sa kwarto namin, na nakita na nandun na yung baby. Okay. Yun lang tinawag mo sa akin. Hindi, gusto ko lang po, Kung yun lang ate, you want to say sorry, you want to apologize, you are forgiven ate. Kaya din po ako tumawag kasi gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng love advice na nabigay niyo sa akin. Wow. Kasi ilang beses ko na pong tinry mag-contact pero hindi po ako nasasagot. Baka po marami po talaga kayong caller. Hindi, iniiwasan ka lang namin. Ganon. Grabe. Ang hard. Minsan gusto ko rin umiwas, ba't ba? Yun po. Tapos gusto ko nga lang pong humingi po ng sorry and then magpasalamat sa lahat ng nabigay niyo kasi pang third time na ako tumatawag. Yung tinatawag ko naman, isang tao lang. Oo. Yun po. Ang maganda ngayon, at least, di ba, kaysa naman maraming tao, di ba? Oo nga. Bagay. Tsaka Asan yung yung tatay ng anak mo ngayon? nandito naman po, nandito po sa may amin. Ayun Masaya po. naman kayo. Opo, kasi yung baby namin, kasi secret lang siya, yung best friend ko lang may alam na buntis ako. Hindi, ngayon okay na. Opo, okay na po siya. Buti po healthy yun. Kahit po tinago lang siya. Buti Healthy naman. siya. Sige. Ate, ganun na lang gawin natin so we can do something na may sense ngayon, Magmensahe ka na lang sa iyong asawa. Hindi, papagyak. May itatanong lang po sa akin. Meron pa ulit. Ate, yung telepono bang inunguya mo, baka usap kita? Ay, hindi naman po. Iluwa mo nga kasi parang nagka-crack siya, baka usap kita eh. Ay, ganun po ba? Sige, dali. Ang tatanong Hindi, mo yun sa'yo. po. Kasi papagyak, kasi syempre may anak na po kami. At matagal na din naman po kami. Kasi, hindi ko po maintindihan kung bakit hindi ko pa rin mabalik yung tiwalang nasira. Paano yan sila tiwala mo? Kasi papadyak nung buntis po ako, sobrang ang dami-dami po talagang nangyari. Nandun yung may umaaway sa akin mga bakla, babae. Sobrang dami ko po talagang... Hindi, bakit kayo naaway ng mga yon? Kasi may gusto po sa kanya. Di hindi niya kasalanan yon. Yun po, tapos na-time naman po na nahuli ko siyang make-up chat sa Facebook na babae. Habang buntis ka. Opo, nung buntis po ako. Ngayon, meron ka ba pa rin ba nahuhuli? Wala na po. Wala na. Opo. Hindi po, minsan po kasi, siguro pag nantiwala lang po talaga na sira na po. Pero minsan nagsisisi rin po ako kasi nakakapagsalita ako ng hindi magagandang salita dahil dun sa, hindi ako makaalis dun sa anino yung mga past na nangyari. Ate, ano bang ginagawa sa telepono? Hello? Bakit parang kinakain mo yan? Ay, wait lang po. Baka po dun sa electric fan, wait lang po. Yun pala eh. Kaya pala giniginawa ko dito. Sorry naman, Papa Jack. Grabe ka talaga. So gusto mo lang magtanong ate kung anong gagawin mo kasi wala ka pang tiwala sa kanya ulit. Opo. Wala kang magagawa ate. Di ba? Ang totoo niyan, siya ang may magagawa. He needs to win you back. Yun. But, on the other hand, you have to allow him ate to do his part. Kailangan maniwala ka na may pwede siyang gawin para mapagkatiwalaan mo siya ulit. Opo. Of all the people around him, you are supposed to be the first person to make him believe that he can be a better partner to you. Kasi nandyan na kayo may anak na kayo, nagkasama na kayo sa isang bahay. Tama? Opo. Oo. Ibig sabihin natin, if there is someone who can convince him to do good about being a partner to you, walang iba kundi ikaw. I understand how you feel na walang ka ng tiwala sa kanya, tama? Opo. But you made the decision to be with him.
Opo. Kasi kung hindi ko naman gusto na nalaman kung buntis ako, sana may ginawa na ako. Pero hindi, kahit walang nakakaalam, walang tumulong sa akin ng time na buntis ako, kahit sa CR lang ako nanganak, pinagpatuloy ko pa rin. Ha? Sa CR ka ng anak? Opo. Sino kasama mo doon? Ako lang po. No way! Ayaw maniwala, Papa Jack. Hindi ako nag-joke. Ay, wala ko actually. Nagulat. How's your baby right now? Okay po siya, normal po siya. She's healthy. Ang tatag mo, te, ha? Sino pumutol ng pusod? Ako po. Sila umiyak. Ano pinamutol mo? Yung gunting po mo siya. Yung gunting ng shampoo? Opo. Ay, ako may mga kaibigan, we are shocked kasi syempre, sanay tayo sa modern way of giving birth, di ba? But primitive times, mga kaibigan, ganyan naman talaga. Kaya lang, totoo yan? Oo nga po. Ayaw maniwala. Bago ka ba nanak, nag-YouTube ka ba kung paano? Uy, hindi. Papa Jack. Siguro kung nandun ka na lang talaga, alam mo na talaga mangyayari. Totoo. Oo nga, Papa Jack. Ayaw maniwala. Totoo nga. Paras pala tayo. Diyos. Ako din, nanganak ako eh. Hindi nga, Papa Jack, totoo. Baho nga. Kasi nung time na yun, wala pong may alam. Kahit mga ate ko, kahit mama ko. Paano yun? Kwento mo nga saan? Paglabas mo ng banyo, may dala kang baby. Hindi po, kasi ganito yun. Di ba nanganak po ako? Hindi pinupul ko yung pusod. Tapos umiyak siya. Basta paglabas niya, umiyak siya. Eh, di natakot ako kasi yung ate ko natutulog doon sa kwarto. Eh, yung kwarto namin, tabi lang ng CR. Hindi alam na mga kapatid mo na malaki na yung tiyan mo. Hindi, sabi nga ako, Papa Jack, kaya hindi po. Ano ka, Papa Jack, hindi kita gino-joke. Sorry ate, ang tapang mo lang, I'm sure, nakalipas na to. Hindsight na lang, di ba? Ang tapang-tapang mo para gusto yung mga anak mag-isa, di ba? Yung pinsa ko ate, Jebs lang mag-isa, kailangan naka-holding hands eh. Eh, Jebs lang, takot na takot sa malaking Jebs. Ikaw mga anak ka. Hindi kasi nung sumasakit po tiyan ko, sumigaw na ako. Sabi ko, ate, sakit-sakit ang tiyan ko. Sabi niya, punta ka na ng ospital, baka mamaya ma-dehydrate ka. Kasi kala po nila may LBM ako. Hindi ko masabi, oh my God, mga anak na ako. Sakit-sakit na niya. Oh my God talaga. Ay, sorry po. Hindi ko po talaga masabi na, mga anak na ako. Hindi ko po masabi kasi natatakot po ako. Kasi nga, yun nga, ganun nga po yung nangyari. Baka magalit sila, gano'n. Huwag mo na ulitin yan ha. Ay, papadya kayo ko. Nananawagan po ako sa lahat po ng mga buntis ngayon, mga delayed. Andyan na yan eh. Di ba? Andyan na yan. Di ba? Pag delayed kayo, walang ibang option, mga anak kayo. Opo. Di ba? Magalit man ang magulang mo sa kung nabuntis ka na humingi ka ng tulong. Huwag niyo ilagay sa peligro yung buhay ng magiging anak ninyo. Pero nung time po na yun, hindi ko naman po siya naisip na palaglag or what. Hindi rin po kung kahit masakit na yung ngipin ko, hindi ako umiinom ng gamot. Well, salamat naman at inalagaan mo ng gano'n. Nakakatakot lang isipin natin na nanganak ka mag-isa sa kubeta. Opo. Pero maganda kwento niyo na maging anak ng paglaki ng bata niya, no? Alam mo, nak? Diba? Okay, nilawal sa baldosa. Diba? Yun nga. Bakit tumulong ko sa'yo, te? Bakit tumulong ko sa'yo? Hindi kasi Papa Jack, di ba yun? Nanganak ako tanghali. Tapos, yung boyfriend ko na school. Kasi pumasok na. Ang sabi ko sa kanya, ay, ang sabi sa kanya, di may tumawag. Uy, nanganak yung girlfriend mo. Ay, yung maniwalak. Sabi niya, oh, ba't manganak? Ganyan. Parang ganyan yung reaction niya. Tapos nga ba sabi nung sabi pag uwi niya, parang nagulat daw siya na pumasok siya ng school, binata siya. Pag uwi niya galing bahay, may anak na siya, tatay na siya. Napakamalihim mo naman, no? Marami na akong kilala, mga kaibigan na itinago nila yung pagbubuntis nila, pero pag mga anak na, nagsabi na.
Parang weird yun na pumunta ka ng CR kasi alam ng ate mo, mag-jebs ka lang pag may dala kang baby. Hindi, kasi ano yun? Grabe ka pa Jack. Ano pa yun? Nung umiyak yung baby, pinaano ko pa. Binrestfeed ko pa siya nung nandun kami sa bahay. Oh my God, masakit ulo ko. Kasi sabi ko, kung umiiyak, baka magising yung ate ko. Parang ganun yung reaction ko. Nung kung magising yung ate ko, patay ako ganun. Tapos, yun nung hindi na siya umiiyak, binalat ko na lang siya sa towel. Yung panligo kong towel. Tapos nilinis ko na yung CR. Sabi ko kasi may mga dugo, baka pagalitan ako ng ate ko, ganun. Ayun. Oh my God. Gusto ko na umuwi. Wala pa Jack, kasi mamaya ka pa. Hindi. Hindi, ate, sorry kaya ako nag-mascom eh. Di ba? Yung pasador nga ate, kahit walang regla, hindi ko kaya hawakan eh. Yung kwento mo, parang ako nakalutang sa Quinton Cloud. Sumakit ang ulo ko. Kasi yung tabi sa mga kumakain mo ngayon ha. Babantayan ko yung mga pisa kong chubby bukas. Baka magpa-sponsor paglawin yung mga anak ko. Ang grabe ka talaga. Hindi ba ikaw na itago mo nga ikaw eh. Mga pisa kong chubby mga bukas pagligo nila paglawin yung mga anak sila pag... Grabe ka. Hindi ba ito grabe? Ano ka na grabe ko doon? Wala. Garbanzos. Asan ngayon yung ano tatay ng bata? Andito po. Andyan, okay na kayo. Okay naman po. Patawarin mo na lahat na masakit na nangyari. Diba? Alam mo, may mga pagkakataon na you will come to realize, diba, na lahat ng masakit na nangyari ay Ricardo para kung maging masaya kung anong meron ka ngayon. Because if you telling me na okay kayo ngayon, buti pala nangyari ang lahat ng masakit. Kasi kung hindi, baka hindi kayo masaya ngayon. Sometimes mga kaibigan, our parents would tell us, diba, that experience is the best teacher. But I beg to disagree. Try to put the word painful. Painful experiences, mga kaibigan, is the best teacher. Diba? Pag masakit ang pinagdaanan natin, mga kaibigan, we tend to remember the lessons more effectively kaysa wala lang. Okay. Diba? And giving birth in the bathroom alone is a very painful experience. And monumental. Sige, ganito, ano? Bigyan kita ng pagkakataon para magmensahe sa iyong love life. Anong pangalan yan? Honard po. Ha? Honard po. Honard? Honard. May radyong bukas, pakipatay. Wala pong radyong bukas. O yung ref, pakipatay. Honard? Honard. Opo. Honard. O, kung nakaantabay si Honard, anong gusto mo sabihin sa kanya? Ay, sakto ba pa dyan? Anniversary namin last week. Di ako nakabiling regalo. Dali, ito chip to, wala itong bayad, dali. Game. Honard? Honard. Nasa likod kita ngayon. Ang Pero cute. sarado naman yung pinto. Napapusit ako sa inyo. Okay, Honard. Honard. Ah, Nasa likod kita ngayon, pero sarado naman yung pintuan. Hindi mo ako naririnig. Ayun, belated happy anniversary. It's been 3 years, but I didn't regret the things that I've made for you. Hindi lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataon para iayos yung relasyon sa pangalawang pagkakataon. Pero binigyan tayo ng pagkakataon. Hindi lang pagkakataon ang binigay sa atin. Binigyan din tayo ng isang anghel na magiging dahilan kung paano natin iayos yung buhay natin. Maraming struggles, maraming problema ang dumating at dadating pa. Maraming taong kahit masaya tayo, gusto malungkot tayo. May mga tao nga ngayon, nakasalita ako. Nakikinig sila, tinatawanan ako kasi akala nila tayo naglolokohan lang. Pero ang importante naman hindi sa sabihin ng ibang tao. The important thing is the both of us is strength enough para protektahan yung pamilya natin, lalo na yung anak natin.
Pasensya na kung marami akong pagkakataon na mainit ang ulo ko sa'yo. Postpartum. Maybe. Marami rin pagkakataon na kahit wala kang ginagawa, naiinis agad ako sa'yo. Kasi may mga bagay lang na ang dami-dami kong iniisip. Sana intindihin mo na lang ako. Totoo lang, hindi ko naman kailangan ng mamahaling regalo. Hindi ko rin kailangan ng mahaling mga bagay na kayang ibigay ng kahit sinong lalaki sa akin. Kasi bigyan mo ako ng isang dahilan kung bakit dapat mahalin kita. Okay na yun. Yun lang po, Papa Jack. Sa anak niyo, ano mensahe mo sa bata? Mag-sorry ka, te. Sa anak mo. Nilagay mo sa panganib yung buhay ng bata. But anyway, successful naman. Hi, Jess. Until that first hello. Until Kung nagkatrabaho man kami ng daddy mo ngayon, para sa iyo, to do it all. siguro hindi ka namin katabing matulog araw-araw. Pero alam mo naman yung mga tita mo, mga mami mong iba, mahal na mahal ka. Ganun ka namin kamahal para alam namin na bibigay namin sa'yo the best sa'yo. Pasensya na kung kinailangan kong magtago tayong dalawa, kailangan kong isikreto lahat. Kasi ayoko lang na nagpubuntis ako, lalo ako mag-iisip saka kung ano lang kasi mangyayari sa'yo. Kung nalaman pa nilang buntis ako, kung makakarinig ako ng mga salita na hindi maganda. Pero yung makarinig ako ng sabihin sa akin na ibang tao, okay lang. Pero yung marinig ko na sinasabihan ka ng mga taong nasa paligid mo ng kung ano-ano, doon mo makikita yung mami mong tatay sa sarili pa at pagtatanggol ka. Para mahal kita, baby. Sorry ka mo, ginamit ko yung gunting ng shampoo. Sorry kayo dyan, uy. Ikaw na yan sa bata. Sorry, Jess. Nagka-hepla ka pa dahil din sa paggamit ko ng gunting na shampoo. Yung heplock po, nagka-injection po kasi, in-injectionan po siya for 1 week because po dun baka daw po may infection. Muna ulit na yun. Pero ko napapadyak, hindi ko naulit eh. Natulong ko sa'yo. Bukas na tampisa kong chubby, pumuntahan ko talaga. Grabe ka pa po, Joe. Kumain talaga. Malay mo, diba? Mga buntis yung mga yan. Offer na ako ng tulong ngayon pa lang. Oo talaga. Kasi ulo ko sa'yo. Sa ate mo, magsabi ka sa ate mo. Yung sa ate kong dalawang maingay. Maingi talaga nila everyday. Sana maintindihan nyo rin minsan yung mga pagkakamali ko. And salamat sa pag-alaga sa anak ko. Saka salamat sa mga time na walang-wala kami. Hindi niya nakakalimutan tulungan. Hindi lang ako, kundi yung bata rin. Saka salamat sa pagmamahal na pinapakita niya kay Jesha. Ginagawa niya lahat para sa kanya. Salamat. Pasensya na sa lahat sa mga maling nagawa ko. Okay na? Opo. Isha, So, salamat sa pagtawag. I will Thank you po. never forget you. Hindi kita makakalimutan. grabe ka. Alam mo ba, inaantok na ako pagtawag mo? Oo. Dapat Ayaw mo nun. Ha? Ayaw mo nang papadya ako. Hindi, imagine ko yung nanganganak ka sa banyo eh. Grabe ka, Papa Jack. Hindi, sorry walang mali siya mga kaibigan. But, well, I have to commend you on one thing, ate. You protected, di ba, yung motherhood mo, di ba? I don't know if it's wrong or it's right, di ba? Yung naprotekta mo sa ganung paraan, but you protected it. Wala kang ginawa na para mawala yung bata. It's never an option. Opo. But maybe it's safe to say that, di ba, na it's an indecision in your part para manganak ng walang aid. Well, sa akin lang naman yan. Hindi ko pa na mga anak eh.
Hindi, lagi ko po kasi kayo narinig, Papa Jack, nung time na pinagalitan kayo kasi gusto niya ipalaglag yung baby. Oh, galit ako sa ganyan. Ewan, nung narinig ko yun, nagtatry na po akong tumawag sa inyo. Hindi po talaga ako nagkaroon ng chance. Siguro ito lang po talaga yung tamang oras. Mga time na inaantay Pwede ko na bang- Papa Jack, pwede- nagising ka. Pwede bang pwede bang hashtag pa-trending lang? Hashtag wag mga anak sa baan nyo. Grabe ka dati. Alam mo dati, Papa Jack, pinatrending mo, hashtag bukong liwayway. Tapos ngayon, trend. Grabe ka. Sige. Hashtag dugo ang liwayway. Sige. Ay, Ulo ko! o sige na, masakit na ulo mo. My God. Laki na tipid mo, te. Oo nga, Papa Jack, 30,000 yung normal delivery sa hospital. Laki na tipid mo, grabe. Bakit ulo ko? Ano yung pagpasok mo ng banyo, hindi ka pa napatukan ng mga panubigan? Hindi po, kasi ang sakit-sakit lang niya. Hindi po siya yung balakang ko po, sakit. Tapos nung pagputok ng water bag ko, dire-diretso lang po siya. Hindi po siya matagal. Lumangoy na yung bata palabas. Opo, kasi tagtag po ako kasi di ba may tindahan po kasi kami. Nung buntis ako, kahit mga 9 months na nagtitinda ako Red Horse, yung buhat-buhat ko, yung mga basyo-basyo. Mga ganun. Okay. So mga parang 30 cm ka na. Lumabas yung... Grabe. Hindi ko alam di ba? Paano ba 5 cm? Kaya may ganyan. Di ba ganyan sukatan 10. Walang 30. sorry. Hindi ko alam, sorry. Pag ganun, pwede na mabalik yung bata. Sorry. Alam mo, ay nako. Kailan ba yung pabigang ticket sa City Grabe, totoo pa ba, Jack? kailan ba Oo. yung... Kwanto? Saturday, Sunday, Papa Jack. Oh my Sige. God, lilibre mo. Pag ako di mo nilibre, Papa Jack. Eto na nga Libre talaga ako. Ito Bigyan kita 5 ride all you can tickets sa Star City, alright? 5 ride all you can tickets sa Star City, okay? O sige, Papa Jack. Thank you Diyan- po.